magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Welcome po sa ating Friday devotion. Muli, mag-aaral po tayo ng salita ng ating Panginoon. Ito po ang huling Friday po na tatalakayin po natin. Ang ating theme na Embarking Life in a New Journey. So, tayo po muna yung manalangin. Panginoon, salamat po sa gabi nito. Patuloy mo kami iniingatan, patuloy mo kami binibigyan ng buhay, Panginoon. Salamat po sa gabay, sa araw-araw namin pamumuhay, Panginoon. Lord, patuloy po kami mag-aaral ng inyong salita sa gabi nito. Gabayan niyo po ako, Panginoon. Lahat po ng manggagaling po sa aking dito, Panginoon, ay kayo lamang po ang may taas, Panginoon. Muli, samahan niyo kami sa gabi nito sa tayo, Panginoon Jesus. Amen. Yan. So, ating team po ay Embarking Life in a New Journey. So, sa Tagalog, pagsisimula ng buhay sa isang bagong paglalakbay. Ayun po yung Tagalog niya. So, ating text po ay matatagpuan sa Josue 1:1-3. So, paghahanda sa pananakop. Pagkamatay ni Moises na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun at lingkod ni Moises, patay na ang lingkod kong si Moises. Ngayoy humanda ka at ang buong Israel. Tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupaing ibinigay ko sa kanila gaya ng aking sinabi kay Moises. Ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Ayan. So, ano nga ba ang sinasabi ng salitang embarking life in a new journey? So, ito po ay stepping into a fresh chapter. Ayan. So, pangalawa, a new journey isn't just a change of direction. Ayan. It's a choice to grow. Ayan. So, hindi lang siya basta-basta bagong kabanata ng iyong buhay, hindi lang siya basta-basta pag-iiba ng direksyon, kundi ito po ay patungkol po sa ating kung paano po tayo lumago sa ating pong buhay or sa ating pong pananampalataya sa ating Panginoon or sa buhay Kristiyano. Ayan. So, it's trusting the unknown. Ayan, nandito pa rin yung last topic natin na yung about sa faith, di ba? So, it's trusting the unknown kasi embarking life in a new journey, di ba? Kasi sa bawat journey natin, hindi natin alam kung ano yung magiging kalalabasan ng ating paglalakbay sa ating buhay, di ba? So, nagtitiwala ka sa mga hindi mo pa nakikita sa future. So, ano ba talaga yung nasa dulo ng ating paglalakbay? Ito ba ay maganda or hindi, di ba? So, yun po yung sa embarking life in a new journey. Tapos, isa pa, sinasabi dito, embracing the lessons ahead. Ayan. So, wala pa yung mga trials o yung mga lessons na kakaharapin mo, pero dapat nakatuon ka na at pinaghahandaan mo na agad ang mga ito. So, sa isang paglalakbay, dapat naman talaga lagi tayong handa. Ayan. And carrying forward the strength of everything you've already overcome. So, yung mga napagdaanan mo na last year, 2025, so dapat dala-dala mo na yung mga yun, yung mga na tutunan mo about sa mga problema na napagdaanan mo before. So, dapat, anumang pagdaanan mo sa hinaharap, is ready ka na, di ba? Hindi ka na maninibago or mabibigla kung dumating man yung pagsubok na kinaharap mo noon na sa darating na bagong problema, di ba? So, dapat dala-dala mo na yung mga learnings mo before, di ba? So, sabi, every new beginnings comes with courage. Ayan. Unang-una, courage. Lakas ng loob to step forward. So, dapat
bago ka pumunta sa journey, dapat meron kang lakas ng loob para mag-step forward. So, pangalawa, clarity, kalinawan, to see your purpose. Ano ba yung purpose mo? Bakit ka ba naglalakbay sa iyong journey, di ba? Ba't ba naglalakbay ka sa iyong buhay? Ano ba yung tunay mong purpose? So, dapat malinaw ka dun kung ano po yung purpose mo sa buhay, di ba? Pangatlo, confidence, kumpiyansa. Kumpiyansa to keep going even when the path is unfamiliar. So, familiar naman po tayo, di ba? Halimbawa, pag naglalakbay po tayo sa isang lugar, hindi naman natin sigurado kung, for example, umuwi po kami ng Aurora, lagi po kami umuwi ng Aurora, hindi po natin alam kung yun pa rin ba yung yung daan na yung dati nating alam na daan, pero kumpiyansa ka dapat na yun yung dapat mong tatahakin na landas, di ba? So, yun po yung pagkakaunawa ko po dito sa confidence, kumpiyansa to keep going even when the path is unfamiliar. So, yun. So, may mga reroute naman po yun, di ba? Pag mga, halimbawa, sa Aurora po kasi, madalas po yung yung landslide. So, may mga rerouting po talaga sila. So, alam mo naman talaga kung tsaka may mga ways na po talaga tayo ngayon. So, hindi na po talaga tayo maliligaw. Pero meron din po talagang minsan sumasablay po talaga. And you don't need to have everything figured out. So, hindi mo kailangan alamin lahat. Lahat ng dapat mong malaman dito sa mundo. So, you just need the will to begin. Kailangan mo lang ng lakas ng loob para magsimula. Ayan. So, yun po yung nakasaad po sa about doon sa embarking life in the journey. Yun. So, balik po tayo doon sa keywords. Ano ba yung matututunan natin sa ating keywords? Okay? So, Josue 1, chapter 1 to 3. So, in English, Joshua 1, Joshua, Josue. Yan. So, paghahanda sa pananakop. Pagkamatay ni Moises, na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun at lingkod ni Moises, patay na ang lingkod kong si Moises. Ngayon, humanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog Jordan, patungo sa lupaing ibinigay ko sa kanila. Gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong marating. Ayan. So, things to remember when in a journey. When in journey. So, unang-una po sa lahat, dapat po, lagi po tayong handa. Ayan. Always be ready. So, kung mapapansin natin, sa title pa lang ng chapter na ito is, andun na yung tinatawag paghahanda sa pananakop. So, ang title po kasi ng chapter na to is yung Josue 1 to 1, chapter 1 verse 1 to 16 is paghahanda sa pananakop. So, always be ready. Okay? So, bago tayo pumasok sa isang bagay or sa isang gera or sa isang journey, meron tayong tinatawag na paghahanda. So, dapat handa tayo sa anumang mangyayari sa pagpasok sa bagong journey. So, ito ang isang dahilan kung bakit yung mga naunang Israelita sa pamumuno ni Moises is hindi po sila nakapasok sa lupang pangako. Ito po ay hindi pa sila ready. So, ano-ano ba yung mga inihahanda natin pag tayo naglalakbay? Di ba hindi naman natin dala-dala yung buong bahay natin? So, yung mga kailangan lang natin sa paglalakbay, ano-ano ba yun? So, nandito yung damit, tubig, pagkain, or yung pera, at ano pa man. So, hindi natin dala-dala yung cabinet natin, yung rep natin. So, ang dala-dala lang natin is yung mga kailangan natin, yung underwear, yung mga pang-araw-araw natin mga kailangan. Ayan, di ba? So, yun yung mga kailangan natin sa isang normal na journey. Pero bilang Kristiyano, ano ba dapat ang inihahanda natin o ang kailangan natin sa journey as a Christian, di ba? So, syempre, dapat handa yung heart natin. Ready to obey, being faithful to God. Yan. So, prayerful, mapanalangin. Yun.
Word of God. Word of God is always in our mind and heart. So, dapat yung word ni God is lagi nasa isip natin, lagi nasa puso natin. So, alam naman natin na darating yung panahon na mawawala po ang ating mga kopya ng ating mga Bible. So, dapat ngayon pa lang is hindi man natin mamemorya, is mabasa na po natin lahat. Okay? Para kung ano man may babalikan po tayo sa ating memorya na ito yung nakasulat doon, ito yung nakasulat doon. Tapos, always take note po tayo mga kapatid. So, pang-apat, yung armor of God. Ayan. So, marami na pong nag-topic ng about sa armor of God. Ilalagay ko na lang po sa PowerPoint. Hindi ko na po iisa-isahin. Tapos, at marami pang iba. Ayan. Marami pa tayong ibang dapat ihanda. Hindi lamang po yung apat na yun. Kundi marami pa po talaga tayong dapat ihanda bilang isang Kristiyano sa pagharap po sa isang paglalakbay or sa isang gera na hindi po natin alam kung ano ang dapat. Kung ano yung kakalabasan ng isang gera na yun o ng isang journey na yun. So, marami pa pong iba. Si Joshua at ang mga Israelita ay nagkaroon din ng paghahanda para dun sa pagtawid nila sa Jordan River at para masakop nila yung Jericho. Ayan. Naghanda din sila ng mga pagkain sa pagtawid nila sa Jordan River. Higit sa lahat, hindi nawawala sa dala nila ang kaban ng tipan. So, laging sinasabi ni Lord na isama nyo sa sa pagtawid nyo sa Ilog Jordan, sa paglilibot nyo ng 7 araw doon sa Jordan, di ba? So, kasama nila talaga yun, hindi po talaga nawawala. So, bilang Kristiyano, bilang sa atin, so, dapat lagi tayong may dalang Bible, di ba? Or nasa puso at isipan na po natin yung mga salita ng ating Panginoon. So, higit sa, ayan. So, hindi lang dapat isa yung laging handa. Hindi lang ako, hindi lang sila Pastor Dante, kundi lahat tayo. All of us must be ready on our journey. So, ito is matatagpuan sa verse 2. So, ayan. Inano ko na, i-highlight ko po sa ating PowerPoint. So, makikita natin doon sa verse 2, patay na ang lingkod kong si Moises. So, highlight ko na to. Ngayon, humanda ka at ang buong Israel. So, hindi sinabi ni Lord na, Joshua, humanda ka. Gegerahin mo yung Israel. Ay, yung Jericho. Humanda ka. Tatawid kayo sa Jordan River. So, hindi niya sinabing humanda ka. So, ang sinabi ni Lord, humanda ka, ngayon humanda ka at ang buong Israel. So, sama-sama tayo. Walang iwanan, di ba? Hindi lang ako, hindi lang sila Pastor Dante, hindi lang sila Ate Buena, Ate Eva, yung handa. So, maghanda tayong lahat para sa pagtawid kung saan mang journey yung tatahakin po natin, di ba? Kaya nga yung isang mission ng ating church is to train leaders for leaders. Kasi hindi lang hindi dadating yung hindi habang buhay andyan ang ating mahal na pastor, ang ating mahal na pastor. So, nakakalungkot isipin, pero talagang darating po talaga ang mga panahon na yun. So, dapat lagi tayong handa para kung ano man po yung mangyari sa ating buhay. So, hindi lang dapat si Joshua ang handa. Hindi lang si pastor, hindi lang sila. Kundi dapat lahat tayo ay handa. So, ayan. So, pangalawa, so makikita natin to sa verse 1 to 2. So, every ending is not just an ending. It's just a beginning of new chapter. Ayan. So, ayun. So, nabasa naman po natin ang text po natin kanina. So, pagkamatay ni Moises, si Josue po ang pumalit sa kanya sa pamumuno po ng buong Israel, ng bansang Israel. So, hindi porke nawala na yung naunang namumuno, is tapos na. Doon na nagtatapos ang lahat.
ang chapter mo o ang journey ng Israel o ng journey ng buhay mo. Hindi hindi porke hindi mo na-achieve kung ano man yung gusto mong ma-achieve last year is wala ng pag-asa sa 2026. Kundi dito pa lang nagsisimula ang lahat. Ito pa lang ang magiging simula ng lahat sa bago mong journey. So, hindi pa nagtatapos yun. Hindi mo man na-achieve last year, malay mo, this year or kaya next year, di ba? So, wag kang mawawalan ng pag-asa. Diringgin ng ating Panginoon ang lahat ng ating mga panalangin. Nagtatakda lang siya ng tamang timing para ibigay ito sa atin. Baka hindi pa tayo handa yung una nating points. So, baka hindi pa tayo handa. Last year, o ngayong taon, baka hindi pa rin tayo handa. So, hintayin natin kung kailan ba ang tamang panahon ni Lord para ibigay po sa atin. Minsan kapag ganito yung team ni Pastor na naiiyak ako eh. Nalulungkot ako, parang nagpapaalam na eh. Meron siya yung last, hindi ko matandaan kung ano yung kung kailan yung dati niyang team na ganito rin yung parang nagpapaalam din. So, ayun, basta meron yun yung mga nakaraang team ni Pastor. Yun yung nasa isip ko ng mga araw na yun. Nakakalungkot kasi parang, ewan ko, siyempre sa sobrang matanda na rin kasi ang ating bishop, hindi natin alam. Pero siyempre, salamat sa Panginoon at nakasama pa din natin ang ating bishop, may nag-guide pa rin sa atin sa bawat journey ng ating buhay. So, ipanalangin po natin ang ating mga pastor, hindi naman po sila ang dapat manalangin po sa atin, kundi pati tayo dapat nananalangin tayo sa kanila. So, hindi lang tayo may mga pinagdadaanan sa buhay, hindi lamang tayo may journey sa buhay, kundi maging ang ating mga pastor, mas mabigat pa nga po yung mga pinagdadaanan nila kung minsan, di ba? So, pag-pray po natin ang ating mga pastor, lalo na sa mga ngayong panahon na mga uso po yung mga sakit, tapos lalo na yung hindi na po bumabata at yung mahal na pastor, medyo matanda na po siya. So, ayan. So, di ba sa isang pelikula, kung mapapansin natin, ang direktor, kapag ang direktor o ang writer ay hindi nasiyahan kung may gusto pang ituloy sa kwento na ginagawa niya, bubuo pa ito ng isang bagong season. Di ba kagaya nung, ano nga ba yung ano na yan? Yung patahayan? Squid Game, di ba? So, hindi natin alam kung kailan matatapos yun kasi maganda talaga eh. Kasi hindi pa rin natatapos hanggang ngayon. So, bubuo pa ito ng isang bagong season o ng bagong chapter o ng kasunod na kwento doon sa nauna. Kung hindi man parehas ng title, may kasunod na panibagong kwento, di ba? So, ganun din si Lord sa ating buhay. Kapag hindi pa tapos ang kwento mo, pag di pa tapos ang mission mo, kapag di pa tapos si Lord sa iyo, tuloy lang ang journey mo. Kung na-achieve mo na itong gusto mong ma-achieve ngayong taon, next year may panibago na naman tayong journey, may panibago na naman tayong kakaharapin sa buhay. So, kapag hindi pa tapos si Lord sa buhay mo, hindi pa siya tapos sa chapter mo, so may mga panibagong pa rin siya, bibigay sa yung journey. So, isang dahilan ito, ito naman isang dahilan. Isang dahilan ito kung bakit nakapasok. Ito, yung kanina hindi nakapasok, hindi pa sila handa, kaya hindi sila nakapasok. Ngayon, ito yung isang dahilan kung bakit nakapasok na ang Israel sa lupang pangako sa pamumuno po ni Josue. Patay na kasi yung mga naunang ninuno nila na galing sa Ehipto na puro reklamo at di sumusunod sa utos ng ating Panginoon. So alam naman po natin yon na mula Exodus hanggang Deuteronomy, kung nabasa po natin is ang dami po talagang reklamo ng Israelita. So binibigyan na sila ng mana, ng libreng pagkain, tapos ng libreng tubig, pero puro reklamo pa rin sila.
So, dito sa pamumuno ni Josue, puro pagsunod na po yung naging dahilan kung bakit nakapasok po sila sa Kanaan or sa lupang pangako. So dito na kasi pumasok yung mga yung mga bagong henerasyon. So 'di ba wala na yung mga dati nilang marereklamong mga ninuno. So ito na, bagong henerasyon na nila. Na handa na kasing sumunod yung bagong henerasyon nila sa lahat ng pinag-uutos ng ating Panginoon. So ngayong taon na ito, so mga kapatid, challenge ko lang na iiwan na po natin yung mga kagawian natin ng mga nakaraang taon. Patayin na po natin yung mga yun, yung mga pagreklamo, binibigyan na tayo ng blessings, hindi pa rin tayo masiyahan. So, binibigyan tayo ng mga damit, ng mga giveaways, pero hindi naman natin ginagamit. So, ma-appreciate po natin kung ano po yung mga binibigay sa atin. Sabi nga ng ating Pastor Dante, binibigyan ka ng blessings pero hindi mo naman ginagamit, di ba? So, yun yung minsan sa atin na kung ayaw mo, hindi balik mo. Pero kung dapat gamitin mo kasi binigay yun ni Lord sa'yo, may ginamit lang siyang tao para ibigay sa'yo. Yan. So, iwan na natin yung mga kaugalian natin dati. Yung pagrereklamo, yung hindi sumusunod sa Diyos, yung magsisimba lang pag gusto, tapos pag kunting ulan lang, ayaw na. So, magtatampo pag hindi na ibigay ang gusto. So, iwanan na natin lahat ng mga ito para makamtan natin ang kung ano man yung nasa dulo po ng ating journey na kakaharapin sa ating buhay, di ba? So, pangatlo, yan. Kaugalian po to ni Josue. Be accountable and responsible. So, naging accountable po siya sa buong Israel pagkatapos po ng pagkamatay po ni Moises. So, siya po yung naging tumayong leader sa buong Israel. Tapos naging responsible po siya mula po dun sa chapter 1 to chapter 16. Kung buong buong chapter naman po buong book po ng Josue. Pag sinabi ni Lord na ikaw na. Pag sinabi ni pastor na punta ka. So, ito po yung kaugalian po ni Josue. Walang pagrereklamo si Josue sa pinag-uutos ng ating Panginoon mula chapter 1 hanggang chapter 24. Ayan, buong Josue po. So, kahit basahin po niyo yung buong Josue, wala ka po talagang mababasa doon na nagreklamo po ang leader po na si Josue. So pero actually nung kapanahunan pa ni Moises, yung kanang kamay pa lang siya ni Moises is naging tapat na talaga siya sa ating Panginoon, naging masunurin siya at lahat ng pinag-uutos ng ating Panginoon at ni Moises is talagang sinusunod niya. So mababasa po natin sa chapter 1 to 24. Sinunod po ni Josue detail by detail mula pagtawid ng ilog at sa pagsakop ng Jericho. So, 'di ba sinabi mauna to, 'di ba? Mauna tong kabanantipan, mauna tong army, ganun. So, detail by detail, sinunod niya po yung kung ano man yung pinag-uutos ng ating Panginoon. So, naging matagumpay po sila na sakupin po ang lupaing pangako or yung Kanaan. So, ito ang isang dahilan kung bakit yung mga naunang Israelita sa pamumuno ni Moises ay hindi nakapasok dun sa lupaing pangako. Ayan. So, hindi sinunod ni Moises ang pinag-uutos sa kanya ng Panginoon noong nauuhaw ang mga Israelita sa ilang. So, napaka-importante po talaga ng ating mga leader kasi sila po yung sa kanila po dumadaan kung ano man po yung mga kailangan gawin sa ating church, kung ano man yung kailangan natin gawin. Sa kanila po dumadaan, galing po sa ating Panginoon, tapos ibibigay po sa atin kung ano man po yung mga pinag-uutos nila. So, hindi po sinunod ni Moises na imbis na kausapin niya yung bato na yung may bumulwak na tubig.
hinampas niya po ito ng baton, ng tungkod niya. So, hindi po niya sinunod kung ano man po yung pinag-uutos ng ating Panginoon. So, ito po yung isa sa pagkakamali po ni Moises at isang naging dahilan po kung bakit po hindi po nakapasok ang buong bansang Israel sa lupang pangako. So, minsan naman talaga nagkakamali po tayo sa mga ating paglilingkod sa ating Panginoon, pero kaya mo bang aminin o panindigan yung pagkakamali mo? Kasi si Moises, pinanindigan niya yung pagkakamali niya. So, ang parusa nga niya, makikita niya lang yung lupang pangako, pero hindi niya pumapasok. So, yun yung naging consequence ng hindi niya pagsunod sa ating Panginoon. So, at handa ka ba sa magiging consequence ng kamalian? Dapat ganun tayong mga Kristiyano. Marunong tayong sumunod. Kung nagkamali ka, aminin mo. Di ka naman matitiis ng ating Panginoon, ng ating mga leader. Malawak naman ang pagmamahal niya at patatawarin ka niya. So, sino ba naman ang ating mga leader para hindi po tayo patawarin? Diba? Ang Lord nga, nagpapatawad. Ang leader po yan natin. So, aminin lang po natin kung ano po yung pagkakamali natin. Kung may nasira po tayo sa church. Ayan, madalas po yan yung mga musician na nakakasira po tayo ng ating mga gamit. Pero, dapat, aminin natin, maging accountable tayo din sa isang bagay na ibinigay sa atin para ingatan yung mga instrument. Dapat, ingatan natin yung mga pinagkatiwala sa ating mga bata sa Sunday School. So, dapat maging accountable po tayo doon, maging responsible po tayo. Alagaan po yung mga bata. Ayan. So, yun po yung pangatlo, be accountable and responsible. So, pang-apat, your journey is not your own journey. Ayan. So, sabi po sa verse 2, patay na ang lingkod kong si Moises. Ngayon, humanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo. Hindi sinabi ni Lord na humanda ka. Kagaya rin po ito nung nauna na kanina. So, sa always be ready. So, lahat tayo dapat ready. Dito naman, ang sinasabi dito is yung journey mo is hindi mo lang journey. So, sabi ngayon, humanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo. Hindi niya sinabing humanda ka at tumawid ka, kundi may kasama siya. May kasama siya sa pagtawid, sa pagsunod sa ating Panginoon. God gives us companion in our every journey. Hindi ka nag-iisa, kapatid. Si Lord mismo ang nagbibigay sa iyo ng makakasama sa bawat journey ng iyong buhay. Hindi lang basta kasama, kundi yung maaasahan pa sa lahat ng pagkakataon. Na, di ba, napakagaling ni Lord. Hindi ka lang niya bibigyan ng makakasama sa iyong buhay. Kundi bibigyan ka niya yung maaasahan mo talaga, di ba, yung mapapakinabangan mo talaga. Kasi ganun si Lord eh. Lagi mong maaasahan yan sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon. Pag nagkasakit ka nga, nandiyan na agad yung blessing, di ba? Na tutulong sa'yo para mapagamot yung anak mo, makabili ng gamot, di ba? So, salamat sa Lord sa mga ganitong mga pagkakataon. Binibigyan niya tayo ng mga kasama sa buhay mo. Talagang maaasahan mo, hindi lang sa ministry, hindi lang sa bahay, kundi mga kaibigan, gano'n, di ba? So, masaya nabibigyan tayo ng Lord ng mga ganitong sa buhay, di ba? Yung mga kapatid mo, di ba? Minsan, nahihiraman mo yung mga yan. Mga kaibigan mo, di ba? Sasabihin na lang sa'yo, pare, libre kita, yun, di ba? So, napakasarap isipin na si Lord yung nagbibigay sa atin ng kasama sa buhay. Kaya kung nabibigitan ka sa iyong journey, try mo, hingi ka ng advice at tulong sa ating mga leaders, sa ating bishop, at mag-pray ka, hingi ka ng guidance kay Lord. Lapit ka kay Lord, kasama natin siya sa Lord. Kasama natin sila sa journey. Silang lahat, sa ating leaders, sa ating bishop.
Si Lord, kasama natin. So, hingi na tayo ng guidance sa kanila sa araw-araw natin. Isang dahilan, ayan, ito na naman, isang dahilan ito kung bakit hindi nakapasok ang Israelita sa lupaing pangako. Lagi nilang iniiwang mag-isa si Moises. Di ba yung umakyat sa sa Sinai, di ba? Tapos kapag may mga plano ang Panginoon na pinapadaan kay Moises, lagi nilang kinokontra at lagi nilang pinagkakaisahan, no? Ano ba yan? Dapat naiwan na lang kami dun sa Ehipto. Dapat pinabayaan mo na lang kami dun. Total, nakakain ng mga kami dun, nakakainom ng mga kami. Hindi nila alam na yung pagrereklamo nilang dun, inilalapit na ni Moises agad sa ating Panginoon. Hindi nila nakikita yun kasi lagi nilang iniiwan si Moises. Hindi nila sinasamahang manalangin, hindi nila sinasamahang lumapit kay Lord. Di ba? So, suportahan tayo kapatid kapag may plano ang ating mahal na pastor, ang ating mahal na bishop, ang ating mga leader sa, for example, mga mission, ayan, katulad ng nalalapit po nating summit po sa April. So, samahan natin siya, suportahan natin, kung wala tayong budget, hindi, joke lang. Kaya pa mag-ipon mga kapatid, kaya pa. Malayo-layo pa yung kasi minsan ang ating mga pangangailangan hindi nagiging pangangailangan nagiging wants to yung alam mo yung luho yun. So bawas tayo ng luho mga kapatid para masuportahan po natin ang gawain po ng ating Panginoon. Hindi lamang po sa summit kundi kumbaga every Sunday, di ba? O bigyan tayo tayo ng mga pagkain ng bata, di ba? So, iwas luho tayo. Kasi minsan, doon na uubos ang blessings natin ngayon sa luho. So, supportahan natin. Huwag natin iiwan. Ganon ang journey. Dapat nagtutulungan, hindi nag-iiwanan. Yun yung pang-apat. So, pang-lima, every journey always has destination. Gaya ng aking, so, verse 3, gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing iyong mararating. So, baguhin natin. Every journey always has destination. And it's for all of us. Yeah. So, mas maganda yon, di ba? Kesa naman yung every journey always has destination. Parang sa'yo lang, di ba? So, it's for all of us. Para po sa atin pong lahat ito. So, sa inyo, sabi sa verse 3, sa inyo, hindi nakalagay sa iyo lang, di ba? Nakalagay nga sa verse 2, patay na ang aking lingkod. Patay na ang lingkod kong si Moises. Ngayon humanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog Jordan. Patungo sa lupain, ibibigay ko sa kanila. Ay, sa kanila. Hindi. So, binawi naman ni Lord yun sa sa verse 3. Yun, di ba? Kasi yung sa verse 2 nakalagay patungo sa lupaing ibinigay ko sa kanila. Hindi kasama si Josue. So, binawi ni Lord yun sa verse 3. So, sabi niya, gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing iyong mararating. Yan, binawi niya sa verse 3. So, kasama si Joshua. So, yan, dito sa verse na to, ayun, sinabi ko na hindi kasama. Kala ni Josue, hindi kasama. Pero binawi po sa verse 3. So, kung may pagkakataon tayo mga kapatid, magsama tayo ng kaibigan, kaklase o kumag-anak sa ating church. Why not, di ba? So, may chance ka na dali mo. Kasi hindi lang sa atin, hindi lang yung destination natin is hindi lang para sa atin, kundi para rin sa atin, sa mga nakapaligid sa atin. Okay. Sama natin sila sa ating journey. So, it's for all of us. Ano man ang naghihintay sa dulo ng ating journey, hindi lang ito para sa atin. Hindi lang ito para sa akin, hindi lang ito para sa iyo, kundi para sa atin. Bawat journey ay may destination at hindi tayo nakakasiguro kung ano ang nasa dulo nito. Ang kailangan lang natin ay magtiwala at sumandal sa anumang plano ng ating Panginoon. So itong promise ni Lord, binanggit niya na to mula pa nung Genesis kay Abraham. God had promised Abraham
Isaac and Jacob that their descendants would inherit the land. So, yung lahi po nila yung makakapasok po sa lupaing pangako. So, Genesis 15:18. Nang araw na yaon, ang Panginoon ay nakipagtipan kay Abraham na nagsabi, sa iyong binhi, ibinigay ko ang lupaing ito mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog na ilog Euphrates. So, nung una pa lang, alam na ni Lord na yun yung hangganan. Hanggang kay Josue, yun pa rin yung hangganan. Yun pa rin yung hangganan na na ibinigay ni Lord kila Joshua. So, kung babasahin po natin yung Joshua, di ba nakapasok na po sila sa lupang pangako. So, na-achieve na po nila kung ano po yung pangako ng ating Panginoon. Pero, may dalawang tribo po dun na hindi po rin po nasiyahan. So, sabi ng isa, hindi po kami, parang hindi po kami kasya kasi marami nga po yung tribo nila. So, ayun. Tapos yung isa, sasakupin pa daw nila yung katabing lupain. Basta ganun. Parang hindi sila nasiyahan sa So, minsan ganun tayong mga tao. Yung ibinigay na sa iyo lahat, pero hindi pa rin nasisiyahan. So, tanggalin po natin yung mga mindset natin ganun. Makontento po tayo kung ano po yung mga binibigay sa atin ng Panginoon. Pagkakasyahin niya naman po ito, hindi niya magpupulangan. So, hindi lang para sa isa itong destinasyon na ito, hindi lang kay Abraham, hindi lang kay Isaac, hindi lang kay Jacob, hindi lang kay Josue, hindi lang sa mga Israelita, kundi para sa lahat. Kaya asamin nating abutin at marating ang destinasyon ng ating journey sa pamamagitan ng mga pointers na natutunan natin sa buong buwan na ito. So, marami na po tayo na painggan mula unang Friday po, unang Sunday, hanggang sa matapos po ang ating buwan na ito. So, lagi lang po nating tandaan, mga kapatid, na dapat lagi tayong handa sa ating bawat journey, ating buhay. Laging may umpisa at mayroong hangganan. Kung hindi pa tapos ang ating Panginoon, tuloy lang po ang ating journey. Hindi po ito matatapos. Itong journey natin ito ay hindi para lang sa atin, kundi para sa lahat. At andun lagi sa dulo ang gantimpala at pangako ng ating Panginoon. So mga kapatid, asamin po natin yung pangako ng ating Panginoon sa dulo. At magsama po tayo ng unbeliever po sa ating church para may makasama po tayo sa ating journey. Malay mo, kasama mo pala sa ministry yun. Malay mo, kasama mo pala sa paglalakbay yun, sa pag-mission mo, di ba? So, magandang magsama po tayo. So, ihanda po natin ang puso natin sa ating panibagong team sa February. Kaya muli, God bless po kami. God bless po sa ating lahat. Kita-kita po tayo sa Sunday. Muli, tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa aming tutunan sa gabi nito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa iyong paggabay, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat sa amin, sa mga nakinig. Muli, Panginoon, humihingi po kami ng guidance sa iyo sa aming mga journey, sa aming buhay, Panginoon. Hindi po namin alam kung ano po yung mga naghihintay po sa amin sa ngayong taong ito, Panginoon, at sa mga darating pong taon, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na kayo po ang sasama sa amin. Hindi niyo kami pababayaan, Panginoon. Ano man pong pagdaanan namin mga problema sa aming buhay, Lord, kayo lamang po ang sasama sa amin sa araw-araw namin pamumuhay, Panginoon. Muli, Panginoon, dinadalangin po namin, aming mga leaders, aming mga pastor, Panginoon, na dumaranas po ng mga karamdaman po ngayong gabi nito, Panginoon. I-claim healing, Panginoon, kahit po sa aming mga members, Panginoon, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kamag-anak, Panginoon, i-claim healing, Panginoon, i-claim healing, Panginoon. Provide mo po, Panginoon, sa amin ang aming mga pangailangan, Panginoon, sa mga gamot, Panginoon, sa pagpapahospital, Panginoon. Muli, Panginoon, salamat sa buhay na pinagkakalit ko sa bawat isa. Muli, thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa pangalan ni Jesus, amen. Ayan.
God bless po sa lahat. Kita-kits po tayo sa Sunday.